Hello, good day everyone. Welcome to M Counting, where you fall in love with accounting. My name is Emmanuel Sirug at sasamahan ko kayo sa inyong accounting journey. So without further ado, let's start. In this video, we will discuss the definition of accounting. And actually, throughout the development of accounting as profession, various organizations, scholars, and standard-setting bodies have provided their own definition of accounting. Pero kahit na magkakaiba sila ng definition, they all provide the same fundamental idea. So, may tatlong definition na kilala na ginagamit sa academe. And these are widely used. No? So, una, according to ASC, no? Highlight lang natin. Himay-himayin natin yung definition. According to ASC, accounting daw is a service activity. It is a service activity because ang pino-provide dito, hindi goods or service, but rather an information. No? Information. Ang pino-provide dito is information. Yung information, yun yung sinaserve natin sa mga users. No? So kaya sa service activity, we are serving the users. We provide them financial information. Ngayon, ang tanong, sinong gumagawa? Sinong gagawa nun? Primarily, the accountant. So si accountant, magre-render siya ng kanyang time, effort, expertise, skills, accounting knowledge para makapag-provide siya ng information. Kuha. Yan. Now, what kind of information ang provide ng accountant? Its function is to provide quantitative information. No? When you say quantitative information, it involves numbers. From the word itself, quantity. So yung mga information na may kinalaman sa pera, mga amounts, mga bilang, yun, mga quantity, no? Mga numero, yan. Primarily financial in nature, no? Yun yung yung ipo-provide ng accountant, no? Primarily ang pino-provide niya about money, kaperahan, financial, no? Kaya pagdating natin later on, pagdating natin sa financial accounting, makikita mo yung mga financial statements or financial report. Pag una mong tinignan yung mga financial statements, puro pera ang usapan doon, mga quantity, amounts, ayan. Kaya primarily, yung sinabi, no? Pero hindi naman lahat kasi when you say the word primarily, you are implying sa secondary. Hindi naman lahat. Secondary, may mga non-financial din. Yan. Sige. About kanino? About kanino? About sa economic entity. No? About sa entity. Yung pinapatungkulan natin, kapag tayo ay nag-report, pag nag-report ka ng assets, assets to ni entity. Pag may-ari, ni entity. Pag may ni-report ka na liability, liability to ni entity. Oh, utang ni entity. No? About sa negosyo, yung nire-report natin. No? About sa negosyo. Yan. Ngayon, when you say economic entity, yan yung entity or organization yan na merong financial transaction. Na may financial transaction. So, pasok dyan yung non-profit, government, ano pa, non-profit, government, pati yung negosyo. Yan. Basta merong financial transaction. No? Kahit hindi ka income generating organization, kahit non-profit ka, pasok ka sa economic entity. As long as may financial transaction ka, may gastos ka, ganun. Yan. Yan. That is intended to be useful in making economic decision. This is the ultimate purpose of accounting is para makapag-provide ka ng financial information sa mga users dahil gagamitin nila yon for decision making. Nakukuha, class? Yan. To summarize this definition,
Ang accounting daw, according to ASC, is service activity dahil yung accountant, mag-render siya ng kanyang time, effort, skills, expertise, knowledge in accounting para makapag-provide ng financial information, useful financial information na gagamitin ng users in their decision making. Yun ang kinahuhulugan ng accounting talaga. Yun lang. Yung makapag-provide ng useful information na gagamitin ng users. No? Ang sinaserve natin dito yung users. No, yan. Sige. Kaya service yan. Ngayon, dito sa unang definition, sinabi niya yung word na activity, tama? Pero hindi natin alam kung anong gagawin mo. What kind of activity? Kaya supplementahan natin ng ito yung isa pang kilalang definition na according to Committee of Accounting Technology of American Institute of CPA, accounting daw is an art. When you say art, may gagawin ka, tama? Pag gumagawa na ka ng art, may gagawin ka. May activity ka na ginagawa. At eto yun, ito yung gagawin mo daw na activity. Una, magre-record ka. Yan. Recording. Although madidiscuss natin mamaya isa-isa yan. No? Yung recording, yan. And then magka-classify ka daw. Classify ka na. No? Yung recording, yung gino-journal mo. Nagjo-journal ka lang dyan. Later, discuss natin. And then classifying, and then summarizing. Sinabi na niya dito kung ano yung gagawin mo. And then, yung the fundamental idea, nandun pa rin. Nagagamitin ng users in their decision making in a significant manner and in terms of money, transactions, and events which are in part of at least financial character. Financial information pa rin about kaperahan. Na interpret ng users yung financial information. Kasi nga, gagamitin nila for decision making. Yan. Nandun pa rin. Nadagdagan lang ng detalye about sa gagawin. Yan. Ngayon dito, alam mo na yung gagawin mo. But the problem is, ano yung process? Ano yung pagkakasunod-sunod ng gagawin mo? Kaya dito, susuplementahan natin ng isa pang definition. According to AAA, American Accounting Association, accounting daw is a process. When you say process, it involves sequential steps, step-by-step procedure. Ibig sabihin ng process, magkakasunod. Yan yung hindi pwedeng mauna yung step 2 sa step 1. Tama? Hindi pwedeng mauna yung step 3 sa step 2. Dapat magkakasunod. So ito yung pagkakasunod-sunod ng gagawin mo daw. Una, mag-identify ka. Identify mo muna yung kung ka-record-record yung transaction. Yung mga nakapula, di-discuss ko naman later. Yan. And then mag-measure ka, mag-assign ka ng amounts. And then i-communicate muna sa user. Ito crucial to, itong communicating process. Kasi pag tinanggal mo to, wala nang sense yung accounting. Wala nang sense yung reporting. Gumawa ka pa. Kasi intended yung financial report para gamitin ng users sa decision making. O pag hindi mo na communicate, hindi nila magagamit. Wala yung wala nang sense. Diba? Yan. Economic information to permit informed judgment and decision by users. So nandun pa rin yung fundamental idea na yung financial information ipoprovide natin sa users para gagamitin nila sa kanilang decision making. Yun ang kinahuhulugan ng definition ng accounting. Yun ang fundamental idea na para-pareho sila. Provide tayo ng useful financial information sa mga users. Dahil yung users, gagamitin nila yung reports or financial information na yun in their decision making. Sige, pag-usapan natin yung detalye. May tinatawag, ito yung process, ito yung nasa third definition ng accounting kanina. Number one, identifying. When you say identifying, it is the process of determining whether an event should be recognized and recorded. Inaalam mo dito kung i-record mo ba yung transaction? I-record mo ba? Ka-record-record ba yung transaction? Yan. Bakit kailangan nating alamin? Because not
all transactions can be recorded. Hindi lahat ng transaction pwede mong i-record. Ang nire-record lang natin yung tinatawag na accountable events. Ito, yan lang ang nire-record. Accountable events. Yung non-accountable events, hindi sila nire-record. At when I say record, ito yung gino-journal natin. When I say record, ito yung gino-journal, ito yung dinidebit and credit natin. No, yan yung ibig sabihin ko sa recorded. Yan yung dine-journal on dinidebit credit. Now, pag-usapan natin what are those accountable events. So accountable events are transactions or occurrences that affect assets, liability, equity, income, expense of an entity. Ang accountable events, ito yung mga events na maaapektuhan niya yung assets, liabilities, equity, income, and expense. Kahit alin sa limang yan. Pag naapektuhan niya yon, accountable event siya. No? And take note that itong assets, liabilities, equity, income, expense, ang tawag sa limang yan, elements of FS. Elements, sorry tandaan nyo na lang, no? Narinig niya. Hindi maganda yung sulat yan, FS. Pag sinabi mong element, sila yung bumubuo ng financial statement. Kaya elements, bumubuo. Sila yung makikita mo sa financial statements yan. So kaya nga yan. Kailangan yung transaction, maapektuhan niya yung kahit alin dyan para maging accountable event siya. Para maging ka-record-record siya. Para pwede mo siyang i-record. At ang tawag doon, yung financial impact kapag meron siyang effect dyan. Ano yung mga example nito, sir, ng mga accountable events? Number one, sale of merchandise. Oh, sample muna, i-advance ko kayo ng konti. Pag nagbenta ka ng merchandise, ng goods, maapektuhan ba assets mo? Oo. May matatanggap ka, may madadagdag sa assets mo kasi binenta mo. Mawawala yung merchandise inventory sa'yo dahil binenta mo. So, naapektuhan yung assets mo. May pumasok, may lumabas. Accountable events. Collection from customer. O pag nangolekta ka kay customer, magkakaroon ka ng cash, nakakolekta ka. Affected na yung asset mo, cash. Tatanggalin mo yung accounts receivable mo. So, affected yung assets, accountable events. Okay, nagbayad ka ng salary ng empleyado mo. May lumabas na cash sa'yo kasi nagbayad ka ng sweldo ng empleyado mo. Accountable events. Naapektuhan yung assets. No? O kaya, bumili ka ng equipment. No? Halimbawa, bumili ka ng equipment on account. Inutang mo, example, yung equipment. May nadagdag sa'yo yung equipment kasi binili mo. Nagkaroon ka rin ng utang dahil inutang mo, halimbawa. So, naapektuhan yung assets and liabilities. Accountable events. Nakuha class. So, kahit alin dyan yung maapektuhan, accountable events nun. Yun ang inire-record natin. Yun ang gino-journal and debit and credit natin. Now, what are those non-accountable events? Non-accountable events are transactions that do not affect assets, liabilities, equity, income, expense. Therefore, they are not recognized. Di sila nire-record sa accounting records. No, yan. Pero, kahit hindi sila nire-record, kasi ang sabi ko, when I say record, yung gino-journal or dinidebit and credit. No? Hindi sila gino-journal and dinidebit and credit. Pero, kung sila ay relevant, ire-report mo sila sa ibang report. Kumbaga, sa notes to financial statements, ipapakita mo pa rin sila. Pero hindi mo sila i-journal. Nakukuha. Kung relevant, kung mahalaga yan sa paningin ng users, kailangan mong ipakita pero hindi mo i-journal. Nakukuha. Ipakita mo siya sa separate report yan. Ano yung example ng non-accountable na hindi ka record-record? Number one, nag-hire ka ng empleyado. Pag nag-hire ka ng empleyado, meron na bang tama sa assets mo, sa liabilities, equity, income, expense? Wala pa. No? O kaya nag-order ka sa Shopee. Pag nag-order ka sa Shopee, may naapektuhan na ba sa assets? Wala pa. Liabilities, wala pa. No? Unless na-deliver na, assuming hindi pa na-deliver. Kasi once na na-deliver na yung goods,
affected na yung assets mo, accountable na. O kaya naman, nag-advance payment ka. Pagka-order mo, binayaran mo kagad, accountable na yon kasi lumabas yung pera sa'yo, naapektuhan yung assets mo. No, ayan. But assuming, nag-order ka pa lang, hindi pa na-deliver, hindi ka pa nagbayad, wala pang effect sa assets, liabilities, equity mo, non-accountable. O kaya nag-enter ka into yung contract of sale. O nagkapirmahan ka pa lang kayo ng kontrata, wala pang effect yun sa assets, liabilities, equity, non-accountable. O kaya namatay yung death of a company's president. Wala pa ring wala namang tama yun sa assets, liabilities, equity. Hindi naman asset yung tao. Hindi pwedeng maging asset yung tao. Yan. 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 Sige, yan. Let's continue. Number two. Ay, hindi muna. Accountable events muna. So sa accountable events, we classify them into external events. When you say external events, it is simply transactions na merong external party na involved. Involved yan. Magka-transact yung entity and external party. No? May, kunwari ikaw si entity kapag sinasabi ko yan. Si entity may transact na hindi taga negosyo, hindi taga business, no? Outside, no? Halimbawa, ikaw si business, ikaw si entity. Yung supplier, external party mo yun. Kasi hindi naman taga loob ng negosyo mo. O kaya customer, yun yung external party. Yan. Ano yung exchange under external? When you say exchange transaction, may palitan na naganap. Give and take. Ah. And these are reciprocal transactions in which each party gives and receives economic resources or settle obligation. So, yung dalawang party, si entity pati yung external party, nagpalitan, nag-give and take. Halimbawa, kung halimbawa ikaw si entity, ako yung customer mo, binenta mo sa akin yung calculator mo ng 100 pesos, ibibigay ko sa yung payment ko 100. Kapalit, ibibigay mo sa akin yung calcu mo. Tama? Ano yun? Give and take yun, reciprocal. Nakatanggap ako, nakatanggap ka rin. Exchange transaction yun. That's an example of sale. Yung kanina, sale of goods. Yung in-example ko ito. Binenta mo yung calcu sa akin. O kaya barter. Yung barter, palitan ng dalawang goods yan. O halimbawa, instead na bibenta mo yung calcu mo sa akin, pero ang ipangbabayad ko, calcu. Barter yon. Walang cash na involved pag barter. Ba- O kaya yan, bumili ng assets, yun din yun. O kaya nagbayad ng utang. Pag nagbayad ka ng utang, may kapalit yon. Kasi kaya ka nagkautang ka dahil meron kang hiniram na cash. So nagkaroon ka ng cash, dati binabayaran mo lang. So exchange pa rin yon. May palitan na nangyari. Ah, sige. Number two, non-exchange. Non-exchange, kabaliktaran, this is a one-way transfer in which one party receives value without directly giving approximate the equal value in return. Nagbigay ka ng walang kapalit. Nagbigay ka ng hindi ka nag-expect na in return, no? Such as donation. Pag nag-donate ka, magbibigay ka ng property, tama? Pero wala kang ine-expect na matanggap in return. Kuha. O kaya naman, nagbayad ka ng tax. Yan. Although sa tax na yan, yan. O kaya losses from theft. O pag ninakawan ka, kunwari lang, pag ninakawan ka ng property, ninakaw yung cash mo, oh, may nawala sa'yo, tama? May give up ka dun sa nagnakaw. Pero yung nagnakaw sa'yo, meron bang binigay? Wala. So, one way yan siya. One way transfer. Again, yung itong mga to, nire-record to. Because these are accountable events. Yan. O pangalawa, internal events. Ang internal events naman, ito yung these are economic events that occur entirely within the entity and do not directly involve external party. So ano ibig sabihin? Transaction to, pero nangyari lang sa loob ng negosyo mo, sa loob ng entity.
Wala kang katransact na taga-labas, taga-external party. Yan. Sige. Eto, yung mga example, nag-produce ka ng goods. Pag gumawa ka ng goods, nag-manufacture ka ng goods, sa loob lang ng negosyo yan, tama? No, sa factory nga lang yun, sa factory, production, department. Yan. Yun lang, dun lang nangyari. May journal entry yun, class, no? Magjo-journal ka doon, yung sa cost accounting na kasi pinag-uusapan yun. Mas ang tandaan nyo, nangyari sa loob ng entity, no? Depreciation ng PPE mo, yan, sa loob ng negosyo yan. O kaya losses, o kaya nag-consume ka ng materyales. Meron ka bang katransact na ibang party dyan na external? Wala naman. Nangyari yan lahat yan sa loob ng entity, no? But still, accountable events yan, yung internal events. Kaya sila gino-journal, no? Yan. Both external and internal events, gino-journal yan. No, yan. O sige. So tapos na tayo sa identifying. Now, second, after mong ma-identify, naka-record yung transaction, now you are going to measure it. Magme-measure ka. So measuring is the process of determining the monetary amounts. No? Dito, after mong ma-identify kung ka-record siya, next mong gagawin, mag-assign ka daw ng amount, measuring. Di ba, process siya. No? Ang galing ng process, no? After mong ma-identify kung ka-record, maglagay ka ng amount. Yan. Dito na papasok yung mga valuation technique na i-discuss natin in the future, Loben, under intermediate accounting. Sige. Ito rin yung elements of FS, yan yung lima kanina, di ba? Sila yung assets, liabilities, equity, income, and expense. Yung lima, yung bumubuo. When you say element, bumubuo ng FS. Yan. Sige, yan. Now, after mong malagyan ng amount, ma-measure, that's the time na, ayan, magko-communicate ka na. Yung report, i-communicate mo na sa users. No? Yung communicating process, it is a process of preparing and distributing accounting reports to potential users. Dito, after mong magawa yung financial report, yung accounting report, yung financial statements, ibibigay mo yan sa users. Kailangan mo siyang mai-communicate. Kailangan mo mai-communicate. Kasi nga, gagamitin yun ng users sa kanilang decision making. Kaya kailangan mong ma-communicate sa kanila yon. At dito rin yung dahilan, itong communicating process, kung bakit ang accounting is tinawag na language of business. Ito yung dahilan kung bakit tinawag na the accounting is language of business. No, yung communicating. No. Kailangan mong ma-communicate yung report sa users dahil yung users i-interpret nila yung report. Yun yung pagbabasihan nila in their decision making. No. Sige. Sige, tapos na tayo. Ito yung third definition ng accounting, yung tatlo. Now let's proceed sa three aspects of communication process. Itong three aspect of communication process, ito yung para maging maayos mo siyang mai-communicate. Ito yung gagawin mo. Una, i-record mo. Para mas maganda yung may communicate mo ng maayos sa user. Lalo na yung users, hindi mo naman makakausap one-on-one yan. Kalat-kalat ang users. Hindi mo alam kung sinong eksaktong gagamit niyan. Kailangan nakasulat yung report. I-communicate mo, yung i-communicate mo, nakasulat. No, ayan. Kaya number one, i-record mo muna daw. And when you say recording, it is the systematically maintaining a record of all economic business transactions after they have been identified and measured. So, sunod-sunod, no? After mo daw ma-identify kung ka-record-record, mag-assign ka ng amount, measured. And once na magawa mo itong dalawa, that's the time na i-record mo na siya. And when we say recording, eto na yung i-debit and credit mo, yung recording. So, yung recording, ayan na yung magdi-DRCR ka na. Debit, credit. Tinatawag rin yung recording na journalizing. Kasi yan, journal mo na. Yan. Yan. Journalizing. No? Now, yung sa pagre-record mo, hindi yun hindi siya sabog-sabog. Dapat systematic.
And when you say systematic, in a chronological order. Chronological. Ayan, order. Ibig sabihin, sunod-sunod. Kung meron kang transaction ng January 1, January 2, January 3, kapag i-record mo yon, unahin mo yung January 1 i-record bago yung January 2. Unahin mo yung January 3 i-record bago yung January 4. Dapat yung date sunod-sunod. Kuha. Yan. Sige. Ang nire-record din natin, business transaction lang. Later, we will expound na ano. Palalimin pa natin. Ang nire-record lang natin, class, business transaction. Hindi transaction ni owner, hindi transaction ng kahit sino pa. Business transaction. Yan. Sige. So, after mong ma-record, i-classify mo daw. Oh. Para mas maging ano, mas maintindihan ng users, no? Para mas well communicated, i-classify mo. Ano yung classify? It is the sorting or grouping of similar and interrelated economic transaction into their respective class. First achieved by posting to ledger. So paano to? Paano na-achieve to? Pen yan. I-advance ko rin kayo ng konti na, for example, meron kang transaction, meron kang cash transactions, meron kang cash, sorry, yan, transactions. Kunwari, meron kang tatlong cash transactions. Nung January 1, January 2, at saka January 3. Halimbawa, dito, nabawasan yung cash mo ng 10,000, may binili ka. So, halimbawa, decrease, ganyan na lang. Dito, nadagdagan ng 15K, nangolekta ka, example, ng cash. Dito, sa January 3, nadagdagan ng 20K. So, ito pala 15, nabawasan pareho. Ito, gawin nating 30. Yan. So, example, ng January 1, nabawasan yung cash mo ng 10K. January 2, nabawasan ng 15K. January 3, nadagdagan ng 30K. Ginornal mo yan, assuming. Halimbawa, nag-journal ka na. And then, kapag ginornal mo, ipopost mo siya sa ledger, tama? No, ledger. At ang informal type of ledger, yun yung tinatawag na T-account. T-account is an informal type of ledger. Anong itsura ng T-account? Mag-drawing ka lang ng letter T, sa taas yung account title. So kung ang ina-account mo cash, lagay mo cash. Yan. Kunwari nakagitna. And then sa side, dito yung debit. Left side is debit. While right side is credit. Yan lagi ganyan lagi yung ano niya. Pwesto niya sa T-account. So kung ipopost mo to sa ano, sa T-account, o nung cash, nagkaroon ka ng lumabas yung pera mo, nag-credit ka ng cash na 10K, ilalagay mo dito 10K, nag-credit. Ina-advance ko lang kayo class, pero i-discuss natin to no, in the future. Nag-credit ka nung January 2, 15K. Ilagay mo siya sa credit side. Nung January 3, nag-debit ka ng 30. Ayan. Kung mapapansin mo, ilang transaction to? Di ba tatlo? Tatlong journal yung ginawa mo, tatlong transactions. Pero pagdating mo sa ledger, pinagsama mo lang sila sa iisang account na cash. Di ba pinagsama mo? Nasa loob lang sila ng isang T-account. Dito na-achieve, first na-achieve yung classifying. Yung mga accounts na may interrelated transaction to, pinagsama mo or ginrupo mo sa isang isa lang account, T-account sa ledger. Yun yung classifying. Ginugrupo mo yung items na may similar or interrelated characteristic. Nakuha? Kaya tinawag siya na first achieved by posting to ledger. Na-achieve siya. Yan, sige. Sige. After mong maklasify daw, last, aburahin muna natin. After you classify, mag-ano ka na, isa-summarize mo na. No? Number 3, summarizing. Yellow, yan. When you say summarizing, it is the preparation of financial statements and other accounting reports. Actually, yung summarizing,
Gagawa ka muna ng trial balance. TB na lang, trial balance. Kung ano ko ulit, i-advance ko kayong konti. Yung trial balance, listahan niya ng mga account at yung kanyang balanse. Yung mga account, listahan niya ng accounts na with their respective balances, no? Yun yung sinasama. Bakit na-summarize sa trial balance? Kasi kapag ginornal mo yan at pinost mo sa ledger, pag ginornal mo yan, sabog-sabog yan eh. Sabog-sabog yung record mo. What I mean is, yung 'di ba yung kanina, yung may cash transaction ka ng January 1, January 2, January 3. Eh bawat date ni-record mo yung cash eh. So kalat-kalat no, yung cash mo. Hindi mo mahirapan ka kung magkano na lang balanse ng cash mo. Yan. Pero sa trial balance, yung per account naka-summarize na. Itong cash, ito yung ending balance niya, ito na lang yung cash ko, accounts payable ko, ito na lang, naka-summarize, no? Isang tinginan lang, alam mo na yung kita mo lahat yung account tsaka yung balance. Yun yung nasa-summarize. And then eventually, pag ano mo na, gagawa ka na ng FS. No? Yan. Yung FS. Ito yung pinaka-summary ng report mo, yung FS. At ito rin yung output ng financial accounting. Financial accounting and reporting. The final output of financial accounting and reporting, yung financial statements. Yan yung ano, output. No? Yan. Pag ginawa mo yan, yan. Yun yung FS. No? Yung sa FS, summary na talaga na. Summary yan kung ano yung nangyari sa negosyo, no? About economic entities. Pinapakita dyan kung ano yung nangyari sa negosyo, kung kumita ba yung negosyo mo, kumita ba yung negosyo, ano na lang yung natitirang assets na ari-arian ng negosyo, ano pa yung utang ng negosyo, yung mga ganun yan. So, yun na yung summarizing. So, tapos na tayo sa definition ng accounting. Ayan, summarizing. So, yan. And that concludes our discussion on definition of accounting. Yan. So, ano nyo muna, screenshot kung, or ano ko na lang, i-fingin nyo, pwede ko namang ano. Sige, pwede nyo palang i-post yung, ano, sige, ayan. Nakaklas, yan. Sige, stay tuned and subscribe for the next lecture. Yan.